30 na! ATM na! Mga good news at bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochoa. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ay, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochoa. Maraming salamat po sa Diyos. Thank God it's Friday. Ako po si Willie Delgado Jr. Uy, TGIF na nga pala, no? Ang plano mo? Ha? Ang plano mo? Gusto ko sana magpasabay eh. Ano pa sabay yan? Nang ano? Pasabay yan ng Hindi, uso may may- papabili or pasabay tumakas? Diniretso mo naman kaagad eh. Lalaroin muna natin eh. Pasabay muna. Pasabay. Pasabay. Hindi ba nauuso ngayon yun? Yung mga bibili sa may mga bar pupunta ng abroad, mamamasyal, magtutur, magpapasabay, uso. Pasabay. Pasabay. Oo. Yan. Kasi minsan, ito yung nakakatakot, kuya. Ang nakakatakot, yung isang klase ng pasabay. Ano yan? Ano yan? Anong klaseng pasabay yan? Yun ang mabigat eh. Yung isang klase ng pasabay. Ang delikado, kuyang, gabi. Oo. Ikaw lang mag-isa. Oo. Tingin ka sa rear view mirror mo. Pagtingin mo, Meron kang kasabay. may kasabay. Yun ang nakakatakot. Yun ang nakakatakot. Diba? Oo. Saan ba umupo yung isa? Malamang sa sa katabi ng hindi, may driver yun eh. May driver. Doon sila sa likod ng Doon sila sa likod ng driver. Di ba nabigatan yung sasakyan? Hindi naman. Kaya lang, nagtataka ko bakit di nakita yung sakay sa loob eh. Maliwanag yun eh, pagka ganun eh. Tsaka yun nga, mas flashlightan nga lang, may kikintab doon eh. Kaya hindi nakita yun. Pag flashlight, nag-bounce yung liwanag. Akala ko kasi hiniram nga niya yung wig no isang senador. Ako nga pala, no? At saka kasi Sinoli na rin. Kaya nga nakakapasok na. Nakakapasok na. Ito pa yung nakakatawa, kuyang. Hindi naman daw pa kasi talaga Fortuner yung sinakyan. Ano? Escape, Ford Escape. Hindi nga daw pinatakas. Kayo naman eh. Nakisabay nga lang. Ano ba naman Sumabay kayo? nga lang. Huwag kayo masyadong malisyoso. Malisyoso kayo eh. Diba? Tara, sabay kita, tatakas na kita. Di ba ganun yun? Hindi, ano lang. Tara, sabay na kita. Para makatakas ka. Para maka... Nako. Eventually, inamin din niya eh. Nung talaga nasusukol na siya eh. Ganun na ba yung ating mga opisyal ngayon? Ganun na ba? Easy. Hindi, iba. Easy. Baka may... Teka, baka pagbayarin tayo dito pag may nasira. Di naman sira. Di naman sira. Kasi baka mamaya po, naman. Hindi, kasi nga pala, dapat yung isa na lang. Ano? Hindi nyo, kinamusta? Sabi, si Auntie Claire yung ginagaya ko Huwag kayong si Auntie Claire yung ginagaya ko. Oo nga, si Auntie Claire. Akala ko nag-uurasyon si Auntie Claire nung oras na yun. Akala ko nga nagpapasyon eh.
tapos na mahal na araw nung time na yun. Hindi niyo ko kinamusta. Nagkalat tuloy ang memes ngayon. No? Ginusto niyo yan. O eto, kausapin natin ito. Ito na yung una na nating panauhin ngayong hapon. Nakasama natin sa linya ng telepono ang miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts, si Congressman Terry Ridon. Magandang hapon po, Kong Terry. Magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imbita. Ano po bang Oy, nag-mock trial na raw kayo. Kong Terry. Wala pa, next week pa yun. At talagang araw-araw na yung paghahanda na yun. Wala na akong boses, oh. Yun. Namamalat na ako. Kakasalita. Your Honor, objection. Ganon. Sino pong pero may rules na kasi kung mock trial, merong senator judge. Tapos meron ding VP Sara Duterte. Yung sino defendant? Defendant, oo. Defendant, oo. Siyempre, mock trial. No? So, lahat yung defense, senator judge, witness, tsaka yung, yung magpe-presenta po na prosecutor. No? So, yun po yung maging itsura po ng mock trials po namin. Excited kami. Sino tatayong vice president sa inyo? Secret na lang yun kayo naman. Mock trial na. Hindi kasi baka mamaya. Kaya bang pangatawanan? Yung di ba? Kung kailangan masidhi yung role na yung pangangailangan dun sa role na yon. Hindi, siyempre talagang kailangan pong paghandaan yung lahat ng mga kailangan pong paghandaan, no? So, yung pong mga objections, di ba? Doon ng depensa, yung pong pwede yung itanong na clarificatory questions ng pong mga senator judges, no? So, yan po yung mga magiging bahagi nito pong mock trials po. Dapat ang kunin niyo dyan yung nasa kabilang side. Hindi yung kagrupo ninyo. Para talagang maging makatotohanan. Pag in-invite namin kami ng side, talagang makatotohanan na yun. pero ito, Kong Terry, on a serious note, may mga nagsasabi na may mga legal remedies pa rin para nga mapigilan yung pagpapatuloy nitong impeachment trial ng kampo ni VP Sara Duterte. Are we prepared for that? No, naghahanda naman kami sa lahat ng mga legal remedies pa, no? Meron sila siyempre pending pang remedy sa Korte Suprema, pero katulad ng alam po nating lahat, wala pa rin naman pong TRO na inilabas laban sa Senate proceedings, no? Mula nung nag-convene na po yung Senate impeachment trial, and more importantly, may mga nailabas na mga schedules dito po sa paglilitis po natin. So talagang tingin ko tiyak na yung po mga petsa. So kahit, hindi lang po yung pagsisimula ng trial, yung po I think naitakda na in July 6, kundi kahit yung mga pre-trial meetings, no? Bago po yung July 6, para itinatakda na rin po yun, no? So, talagang nakatutok na po ang lahat dito po sa bagay po na ito. Na makapag-submit, siyempre, yung VP ng kanya pong sagot, answer, at makasagot kami ng reply. At pagkatapos nun, yung pong mga pre-trial conferences po and meetings, no? Kung paano ho yung mga latagan ng ebidensya, witnesses at dokumento pagdating po sa trial proper. May nakikita pa ba kayong mag-interfere pa ang Supreme Court ngayong nakapag-initiate na ang impeachment Senate Impeachment Court? Tingin ko wala na po kasi na ho ito House and Senate na po yung talaga pong nagpapatakbo. Ito pong kabuuan ng proseso. So sa bahagi po namin tapos ng initiation, ngayon po nasa bola na po ng Senado Ito pong constitutional process po ng trial, no? So, ang amin pong palagay, papatapusin na po ng Korte Suprema. Ito pong proseso na ito, whether the Vice President will be convicted or will be acquitted by the Senate Impeachment Court. Knock on wood, makialam ang Supreme Court. Magkakaroon kaya ng constitutional crisis kapag gaganon? Tignan pa po natin. No, mahirap naman siyempre pangunahan din po yung Korte Suprema. Diyan po sa bagay na yan. Pero ako mataas naman po yung kumpiyansa po natin that at this point, the Supreme Court will not anymore interfere in the impeachment process.
Ito po kasi, ito mga technicalidad dito, mga legal technicalities ito, at proseso tong legal. Pero are we also ready kung sakasakaling magkaroon ulit ng political drama diyan sa Senado? Kasi nakita na po natin yung nagpalit sila ng liderato, nung i-enforce yung warrant versus Bato de la Rosa. Nakita natin na may talagang may tendency na magkaroon ng political drama within the same institution na tumatay yung impeachment court. Are we also ready for that scenario? Well, siyempre sa dulo naman po, papabayaan lang po natin yung mga senator judges, no? Nagawin po yung kanila pong mandato dyan po sa bagay na yan, no? So, siyempre wala naman ako tayong masabi patungkol dyan. Pero we are ready for any eventuality in the course of the trial po. I don't think naman po merong bagay na hindi po masasagot ng impeachment prosecutors pagka naglatag ng clarificatory questions ang atin pong senator judges. Oo, pero kung kayo tatanungin diyan sa House Prosecution Panel, kailangan pa bang magkaroon ulit ng change of leadership sa Senado dahil baka ito pa yung magsilbing delay mag-cause ng delay para umusad. Although I understand may kalendaryo na yata, no? But hindi natin alam yung mga susunod na mga mangyayari kung palagi na lang merong change of leadership, etc. Katulad po ng binabanggit ko lagi, hindi naman nagbago yung composition po ng Senate Impeachment Court. So, kahit sino naman po yung maging liderato po ng Senado, pareho pa rin naman po yung mga miyembro ng Senado na kailangan pong kumbinsihin both ng prosecution at ng defense, no? Para doon sa kanila pong mga kaso. So, ano kami dyan? Leadership neutral. Okay. Yung pong pagtingin po namin dyan sa bagay po na yan. Yung mga, ito pong 11 member panel ng House Prosecution, halos pareho lang din, ano, ang nadagdag lang, if I'm not mistaken, si Jokno, tsaka si Kong Laila, tsaka si Kong Chel, ano? Can we say na parang merong gigil? Kasi, kumbaga, parang naghanda nung last time, pero ngayon lang, sa pangalawang pagkakataon lang talaga, nababanaag yung pagpapatuloy talaga nung impeachment trial. Can we say na talagang gigil na itong mga prosecution panel? Hindi naman, wala namang gigil. Ano naman, parang trabaho naman po talaga namin yan. I mean, sa duty that has been bestowed on the impeachment panel, no? So, it is something that we look at as a part of the work that we do as members of Congress, no? So, wala kaming real feelings kung nabala man yung dati. I mean, it's kasama sa buhay yun. So, itutuloy lang ho namin yung pong trabaho ngayon pong taon po na ito. Tsaka kasama ako sa impeachment panel, baka hindi mo ako sinama dun sa bago. Sorry, Kong Terry. Ayaw, kasama siya. Parang ayaw mo ako isama. Hindi, kaya nga namin kausap ngayon. Hindi, baka daw kung masasama ka, paano naman yung upo mo tuwing Friday dito sa ATM? Ay, oo nga, Kong Terry, paano? Kaya nyo na yan. Ay, baka naman, teka lang, kasi baka naiinggit tayo kay Attorney Jess na may Tweety Birds. Baka pwedeng gawin rin nating Tweety Birds si Kong Terry. Pwede rin. Wala akong mga ganyan, Tweety Bird na yan. Talaga. Kay Jess nyo lang itanong yan, huwag nyo sa akin itanong yan. Ayun nga, Kong Terry. So, for the meantime, ano pong pinagkakaabalahan ngayon ng House Prosecution Panel kung next week pa rin naman po pala yung mock trial? Uy, alam niyo, araw-araw na kami nagmi-meeting, Parang wala na, wala na katapusan po yung pagpupulong at paghahanda ng pong prosecution panel. So, yung lahat po ng kasi marami talaga witnesses, Marami mga dokumento. So, yung bawat corner ng mga dokumento, talagang inaaral po talaga namin. Kumbaga, we cannot leave anything to chance, no? Dito sa bagay po na ito. Lalo tigit, meron na kaming hard deadline, nung pong pagsisimula ng trial, which is July 6. So, basically, meron lang po kaming isang buwan at ilang mga araw para pinuhin at talagang gagawing maayos, no? Yung pong presentasyon ng ebidensya pag nagsimula na po yung paglilitis sa July 6. Okay sa inyo yung 3 times a week na hearing schedule? Well, actually, maganda nga po yung schedule po na linatag po ng Senate Impeachment Court kasi pag re-recognize din po ito na siyempre, hindi lang naman po impeachment yung trabaho ng Senado at Kongreso. No? So,
yung pong umaga ay pwede pa rin gugulin ng Kongreso at Senado para sa mga komite no, na talaga kinabibilangan po namin. At pagpasok din ho nung sesyon muli, may panahon para magkaroon po ng sesyon, yung po nga parehong mga kapulungan. No? So may oras para sa sesyon, may oras para sa paglilitis. Oo, doon sa 4 na articles na inihain ninyo, sinong may call para alin ang dapat nating unahin? Pagpapasyahan ho ng ng 11 na miyembro, kung alin po yung pagkakasunod-sunod. Although siyempre may mga proposals nga po, kung ano ho ba yung forma, no? Ano ho yung pagkakasunod, yung sequencing ng pagkakasunod-sunod. Kung articles 1 to 4 ba yan, or may mauunahin bang mas mahalagang mga articles, no? So, I think by around yung pong pre-trial stage, dyan po namin maka-finalize yung pong bagay na yan. Pero for sure, meron na kayong listahan kung ano yung sa tingin nyo dapat na unahin sa pre-trial. Tama naman, no? Pero yung final determination lang po niyan ay bandang pre-trial stage na po namin officially ilalahad, no? Also, maybe sabihin, meron pong mga nagpo-propose, for example, na dapat mauna yung threat, no? May nagpo-propose, dapat mauna yung confidential funds. May nagpo-propose din po na dapat mauna yung unexplained wealth, no? So, all of these things are still under consideration as we speak. May hand ba yung impeachment court kung hindi, ito dapat unahin nating pagdebatihan? Well, siyempre sa dulo, pagka humarap po tayo sa impeachment court during pre-trial, babagitin ho namin yung preferred order po namin ng presentation. Pero siyempre, sa dulo-dulo naman ho, yung pong impeachment court yung mapagpasya dyan po sa bagay na yan. Pero Kong Terry, yung nakita natin during the hearings ng House Justice Committee, yung mga ebidensya doon, kumbaga patikim lang. In fact, si Madriaga nga, hindi masyadong natanong, bagamat na isalang siya ng isang hearing, yung mga sumunod hindi na siya isinalang ulit. Can we say na kapag nagsimula na talaga itong impeachment trial? Pwede may dagdag. Oo, pwedeng may dagdag at pwedeng mas matindi yung mga pasabog na pakakawalan ng mga witnesses? Yung katulad na binabanggit ko po noong nakaraan, yung po mga talagang pinisent dun sa House Committee on Justice, yun na ho naman yung malamang i-restate doon po sa trial itself, no? Pero magkakaroon malamang ng dagdag na ilan lang. So halimbawa, yung pong unsealing ng BIR box, pwede hong mapag-usapan at mag-move kami to unseal it. Yun yung una. Pakalawa, yung pong bank records, bank accounts, no? Nung pong mag-asawang Duterte Carpio. So yan po yung, yan sigurado ako, we will ask to subpoena information relating to the bank accounts. What if, well, alam naman natin na lahat ng paraan gagawin for sure, di ba? Para harangin yung impeachment. What if doon pala sa pre-trial, sabihin na nung mga sara na mga senators, pwede na natin pagdesisyonan, no pa lang yan dahil doon sa ginawa ninyong hearing dyan sa Kongreso, nakita na namin na walang sapat na dahilan para ituloy natin yung impeachment. What if magkaroon ng ganon? Pagtingin ka naman, hindi mahantong yun doon. Kasi ang nakalagay din naman ho talaga sa konstitusyon, kailangan pong magka-trial at kailangan pong pagpasyahan yung pong guilt, no, ng isa pong impeachable officer, no. So, ibig sabihin, tingin ko po we are way past that particular proposal. So, ibig sabihin, kung meron na pong kalendaryo, tingin ko, yung pong karamihan sa mga senator judges will basically be dependent also on the dates, no, that had been set already. So, pre-trial and trial proper. So, malinaw dito, sabi ng batas, hayaan yung ilatag-ilat ng mga ebidensya, mga argumento, tsaka kayo mag-decide. Impeachment court. Tama. Yun po yung amin pong pagkakaunawa. No? Lalo tigit. Yung pong trial date, pre-trial date, halos tinakda na po para sa amin pong prosecution at para po sa depensa. Kasi po, kapareho nga kanina, kaya ako natanong yun, may mga nakikita kasi ko na bahagi nung
Madriaga affidavit na parang tumatahi doon sa iba pang articles of impeachment. So makikita ba natin yun? Is that a possibility na yung ibang articles of impeachment ay magkakadugtong? Well, tatalakayin po on a per article po yung mga kaso. So, pwede rin ho maging, we can find a situation in which pwede hong yung mga nauna na pong witnesses on a particular article na relevant po to another article can still be called upon again to testify on that, on the next article. So, pwede hong mangyari yun. And, syempre, by pre-trial, talagang tapos na kung ano po yung document, witness list, no? Na gagamitin ho namin talaga pagpasok po sa trial. Balilinawin lang natin, dyan sa pre-trial, kung hindi ako nagkakamali, at Kong Terry, dyan yung yung minamarkahan yung mga ebidensya. Kasama po yan doon sa At syempre, paglalahad nga po ng mga dokumento at witness list, no, evidence list ng pong dalawang partido, ng pong defense tsaka ng prosecution. So pag papasyahan dyan, alin ba dyan yung mga facts or mga ebidensya na hindi na kailangan patunayan sa trial. So pag ang tawag ko doon stipulation Pag pumayag ko yung dalawang partido na, hindi okay na yan, hindi natin kailangan pagdebatihan yan. Yung mga ganun, doon ho mangyayari yan. Walang surprise witness. Tingin ko, walang ganun. Sa pelikula lang yun, surprise witness. Kailangan dito, matatagang buo ang loob nyo dito, Kong Terry. Hindi pwedeng pagsampa ng Senado na impeachment court may umiyak lang baka mamay maawa kayo. Hindi ko alam. Hindi ko yan. Wala akong masasabi dyan. Pinapahirapan ko yan si Kong Terry. Pag-iyak na yung mga pinag-usapan, wala po ako masyado masasabi. Pero kakamustahin naman po namin kayo doon, Kong Terry. Kahit po sa pagkamusta, wala din po ako masyado masasabi. Sige po, maraming salamat, Kong Terry. Maraming salamat. Happy weekend. Happy weekend. Yan po si Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Committee on Justice at 11 na member House ng Prosecution 11, Panel. Itatanong ko sana sa kanya pagkatapos nyo ba yan sa Congress, pagka umuwi kayo, sabay-sabay din kayo? O may kasabay kayo? Feeling ko sabay-sabay sila. Kasi sabay-sabay lang sila, pero hindi sila magkakasabay. Hindi. Kasi part ng minority si Kong Terry. Ganon. So, pwedeng nauuna siya. Okay. Diba? At least malinaw. Oo. Tsaka baka mamaya hindi siya... Ayoko mag-talk. Ayoko na mag-talk. Anong oras na, kuya? 8 minuto bago sumapit ang alas 5. Nakatatawa pa rin ako dito kay Auntie Claire kasi nung nakita ko, sabi ko, saan niya sinabi to? Tapos yun pala dun sa vlog niya. Personal niya yun? Personal. Sa vlog niya. Personal vlog niya. Sana tinin mo, baka may hawak na Na libro ng pabasa. Malayo pa yung Santo-Santo. Malayo ay kakatapos lang ng Santo-Santo. Next year pa yun. Ay, maganda yung makakausap natin ngayon. Hinihintay ho natin, ikinakasal lang yung ikinakasal lang yung itsura niya doon sa... Akala ko hinahanda na yung posas Malamang, kasama. Hinahagilap na yung yung gagamitin niya. Ang posas ba? Nililinis ba yun? Pinapashine ba yun? Tulad ng baril? Hindi. Pagka may huhulihin. Pag may huhulihin. Nilalagyan pa... Tara natin, baka naman lagyan nyo pa na cyanide yung yung posas. Wala pa. Yun nga, di ba? Kailangan paghandaan. Tingin mo ba? Bago paghandaan yan, paghandaan po ninyo next week. Ano yan? Tataas na naman ang Ay, oo nga. Mahigit piso na naman yata. Oo, parang 140. Kung ako nagkakamali ang diesel. Tataas na naman ang diesel. Alam mo, sa nangyayari ngayon, nakita ko yung comment ng Philippine Chambers of Commerce. Na parang masyado na sila nagugulo sa nangyayari ngayon sa politika. Hindi natin napapansin yung inflation. Hindi natin napapansin yung pagtaas ng dollar. Nasa 62 na yung dollar pala ngayon.
di ba? Pagtaas ng gasolina. Mm. Pag maraming dapat na i-consider. Hindi daw nila nakikita ito ngayon sa mga nasa gobyerno. Nako. Parang even yung mga potential investors abroad na gusto dito sa atin, nagdadalawang isip ngayon. Sa nangyayari. Ito yung base sa pagtaya, ito yung ng presyuhan sa world market mula May 18 to 21. Ang diesel, yung 4-day trading week, ang diesel, ang posibleng itaas sa susunod na linggo ay nasa 1 peso and 10 centavos Okay. per liter. Ah. Ang gasolina, nasa piso at 20 centimos sa kada litro ang itataas. Sa kerosene, Magkano? piso at 30 centimos din Mataas ang din, ano? itataas, di ba? Oh. Ito na. Andiyan na Meron daw ba? sa kabilang linya. Okay, Kuya. sige, Ayan, tingnan natin. makasama pala natin via Zoom ang Ha! dating diba, dating PNP chief, Dating man of the hour. man of the hour. Yan. At kasalukuyan pong General Manager ng MMDA, si Police General Nicolas Torre III. Magandang hapon po. General. Magandang hapon, sir, at magandang hapon sa inyong mga tagapakinig. Sir, patingin na nung ano. Posas? Ay, hindi ba lumalabas kasi sa wala Zoom pa si sa sir? screen. Oo, ayan. Ayan. Sir, yung kamay nyo, patingin nga po. May hawak na ba kayo posas dyan? Wala, ano to? Ang hawak nito, pito. Gagamitan mo muna nyo ng pito? Baka makatakbo. Hindi, pipituhan nga para tumigil. Tigil. Pito, pala, piko. Ganun pa nga. Ganun pala, GM. Pero GM, parang may mga nabanggit kayo na. Seryosong usapan. Oh, willing talaga kayo, GM. Alam nyo, kanina ang tanong sa akin, nakapremise sa kung uutusan ka ng presidente. Di ba? Talaga Ay, naman ini-islant. Yun ang premise ng tanong. Yun ang premise ng Uutusan tanong. presidente. Kung Kaya sagot ko, uutusan. pag inutusan ka, pwede ka pa humindi. Presidente yan. Hindi sa inyo nang galing mismo. Hindi. Pwede nyo i-review ang transcript. Andyan naman ang buong kwan eh. Andyan naman ang buong transcript andyan ang buong video ng okay. live stream. Pero GM, pwede kasing citizen's arrest. Ako naman. Bakit hindi? Talagang pwede ang citizen's arrest, implementation ng warrant, or pag makita natin na siya ay, nasa MMDA, sabi ko nga kanina, kung nasa MMDA territory or nasa MMDA area of concern, area of operations, pwede. Saan? Sa landfill, sa estero, sa ilalim ng imburnal, pwede. Oho. Pero diba? di ba malinaw nakalagay kadalasan sa mga warrant to all law enforcement agencies, di ba? Opo. Paano yun? Kayo bilang nasa MMDA, pwede ba kayo i-considered na law enforcement din? Yan. Hingian pa natin ng opinion ng mga korte niyan. Oo. Kasi di ba, kaya nga nagtataka ako, bakit kayo tanong ng tanong sa akin? Ako nandito na nanahimik sa MMDA. Kayo talaga. Nananahimik kayong nagpupunas ng posas? Pinapakintab ang posas? Ganun ba? Pito nga, pito. Oo nga, di ba? Okay, sige. Sabihin natin ngayon, inutusan kayo ng presidente, no choice kayo. Presidente yan nagutos, susunod kayo, di ba? Fast forward tayo. Hawak nyo na ngayon si Bato. Anong susunod na eksena ron? O di ibigay sa kung sino man ang dapat na magdala sa kanya sa ICC. Hindi nyo ibibigay doon sa kung saan nakaparada yung sa hangar, walang ganon. Depende. Pwede namang kasi kung MMDA yan, isasakay ko yan sa Pasig River Ferry. Di ba? Bakit? May ruta ba yan papunta doon sa Airport? Sa hangar ng Air Force? Pwede. Depende naman kung paano siya dalhin eh. Kayo talaga, pwede. Basta ang bottom line dyan is, alam nyo kasi sa totoo lang, hindi naman yan about the personality or about the person. This is, seriously speaking, this is
a court process, okay? Na maliwanag, na sinabi na ng mga korte natin na legal at meron itong power. Meron itong power and may mga obligasyones ang Pilipinas na na may mga pananaguntan tayo na dapat tuparin based sa our international agreements, most especially with the Interpol. So, this is about institutions, yun. Hindi personality and the process. So, I think kaya naman ng ating mga kababayan yan. May maraming law enforcement agencies, law enforcers na kayang gawin ito. Okay. Yung nangyari kay dating Pangulong Duterte, hindi nalalayo dun sa eksena nung nagpakita si Bato sa Senado. Okay. For sure, sinundan nyo rin kung ano yung mga pangyayaring nung gabi na yon. At hanggang sa humantong sa nakalabas din siya nung building o gusali ng Senado nang wala man lang dumadakip sa kanya. Anong komento nyo do sa ganong klase ng eksena? Pero GM, bago niyo po sagutin yan, magbibigay daan lang po muna kami sa ilan pong mga paalala. Sit back and relax. Pakintabi nyo muna yung pito dyan, yung pito. Ay, pito pala, pito. Babalikan po namin kayo, GM, ha? Ano oras na, kuya? 1 minuto makalipas ang 5:00. Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Ay, balikan din natin si GM Nick Torre. Magandang hapon po ulit, sir. Yes, sir. Good afternoon din ulit. At good afternoon sa inyong mga tagapakinig. Nung bang gabi ng May 13, for sure, gigil na gigil kayo do sa napapanood ninyo na eksena sa Senado. Well, like you, I'm a serious observer of politics and everything that's happening around us. So, may mga opinion tayo, may mga nasa isip din naman tayo. Pero nasa atin lang yun dahil iba naman ang ating trabaho. At nakikita natin, nagtatrabaho naman ang ibang mga ahensya ng gobyerno. Kung kayo tatanungin, anong mga dapat bang nangyari? May pointers po ba kayo? Well, unang-una, seryosong usapan. Hindi ko ito tinitingnan bilang isang senador o kahit sino pang personalidad. Ang unang titingnan kaagad natin dyan, may lawful order ba? May legal basis ba? May malinaw bang mandato ang unit mo na inuutusan na mag-implement yan? So, kung may valid warrant na ngayon ay lumabas talaga na may valido ang warrant at malinaw ang utos ng batas, ang trabaho ng pulis o kung sino mang law enforcement agency, hindi naman mamili kung sino kung alin ang ipapatupad at alin ang hindi. Subject, Ang batas na dapat ay pare-pareho sa lahat. Yun ang stand natin dyan. Pero hindi rin ito dapat, ito ay qualify ko lang, hindi rin ito dapat ginagawa na parang palabas lang. Okay. Ang objective dito ay compliance ng subject at compliance natin doon sa issuing court. Hindi confrontation. At the most important, yung na-quote sa akin before sa ibang mga interviews ko na the arrest should not be a revenge, okay? The arrest should never be a revenge. It is a law enforcement operation. So, yan ang mga nasa isip ko habang pinapanood ko yun. At siyempre, dahil sa mga nangyari nga, ang naisip ko lang naman din, POP, operational procedures, na ang unang hakbang lagi ay coordination, communications doon sa subject, baka pwede pang makausap ng maayos lang yan. At pagkakataon, hanapin talaga ang pagkakataon para maayos at mapayapang mapasunod. Kaya nga sa akin, kung tanungin niyo ko doon sa Kibuloy, ganon na ganon ang ginawa ko. Na humaba man ang humaba, pero ang gusto natin is less na masaktan. Wala tayong i-initiate na hindi natin siya i-breach. Pwede ko i-breach yun ng kwan eh. Pwede ko i-breach yun na gamitan ko ng forced entry talaga eh. Pero hindi ko ginawa. Coordination, communication,
At pagkakataon talaga, hinanap na yung pagkakataon na maayos at mapayapang pagsunod. Tanda ko nga yun bago yung pagdakip talaga kay Kibuloy. May picture pa kami ni General Torre sa Davao. Panahon kasi ng BPSF that time. Kaya nandun. Kaya nandoon din kami. Ay nagkita-kita kami doon sa isang venue sa Davao. Anyway, ano ibig sabihin? Curious lang ho. Ano ibig niyo sabihin na hindi dapat isang palabas lang? Yung binanggit niyo kanina. Well, it has to be serious. Kasi ang option is, halimbawa, last recourse na. Talagang may barricaded situation, kailangang gamitan na ng puwersa. Dapat, unang hakbang, yun nga, sabi ko, after the coordination, communication, at saka yung peaceful resolution na sinasabi ko kanina, kung gagawin na ang mas may force na, ito na, gagamitan na ng puwersa, ito dapat gawing, kung hindi na makuha sa santong dasalan at gagamitan ng santong paspasan, despite that, kailangan ang operation ay disiplinado, legal, at may yung pinakamababang risk sa publiko. At dahil simple lang talaga ang prinsipyo ko rito pag ako nautusan dito. We have to be firm but fair, lawful but not theatrical, and decisive but never abusive. Dahil sa dulo, hindi lang pangalan ng tao ang dapat manaig, kundi ang batas. Pero nung oras na yun, kumbaga sa abot kamay na yung tao Magkakaharap nga sila sa isang kwarto, General General. GM? Na-mute yata ako bigla. GM. Ayan. Go ahead. Diba? The decisiveness is very, very important. It's paramount now. Pero pwede ba nating punahin kung bakit hindi nagkaroon ng pag-aresto samantalang magkakaharap na sila nung oras na yon dahil daw sa parang pinag-stand down daw sila ng Malacanang? If that's the order of higher ups, you have to follow that. Kaya nga yung sinasabi ng mga kritiko na ang presidente ang nagpapagulo, nasa isang interview sinabi ko na kung gusto ng presidente na storm yung Senado, ay napakadali na nun. Kay gated situation, controlled ang lahat ng mga tao doon. And he can do that if he want to escalate. But he chose not to. And yun. Pero so, kung yun ang totoo kung yun ang sinabi ng mga inutusan na kaya sila pumunta ron without the arrest because yun nga ang utos na wala nga raw utos na arresto. Kung yun ang totoo. Pero anong difference nun sa kung may utos man sa DILG sa PNP that night, May 13, doon naman sa eksena nung kayo po ay dinakip naman ninyo si dating Pangulong Duterte? Well, sa case na yun, I have a valid warrant. Okay? And I was given an order by the Chief PNP to implement the warrant upon his arrival at the airport. At all throughout this ordeal, walang nagsabi sa akin na itigil mo na yan. So, tuloy-tuloy. Hanggang sa ma-accomplish ang mission. At saka, wala bang halos parehas lang naman siguro kung ano yung warrant ni dating Pangulong Duterte at saka itong warrant versus Bato de la Rosa? I think so, yeah. Isa ang nag-order niyan Oo. At saka, siguro ipihit ko lang din ng konti, kasi kaya rin medyo gumulo yung sitwasyon at yung pag-intindi rin natin ay dahil dun sa nangyaring warning shot. Parang nakakalimutan na GM Torre dahil nga kayo, hepe na nga pambansang pulis siya. Ano pa talaga yung rules of engagement kapag merong warning shot? In the first place, kinakailangan ba mag-warning shot? Oo. Sa PNP rules of engagement, hindi allowed ang warning shot. Pero, yun nga, si General Mau Aplasca ay hindi naman siya member ng PNP. So, hindi natin alam kung anong rules of engagement ng Senate Sergeant at Arms. And even in the PNP, merong exceptions doon sa warning shot. So, General Mau Aplasca being a seasoned military officer, police officer, he must have assessed during that situation right there and then na kailangan niyang warning shot. So, well, yun ang ginawa niya. Kaya nga in fairness to General Mau, ang resulta is walang namatay. So, na-resolve ang situation na walang irreversible damage na nangyari. So, I think it's good. May lumalabas na binigyan siya ng maling impormasyon na sinasalakay, quote-unquote, ang Senado nung oras na yon.
meron bang dapat na isa lang alang din si Mau Aplaska doon sa mga impormasyon na nakakarating sa kanya? Yan yung mga mabibigat na mga decision making sa totoo lang. Very very fluid ang situation ng mga. I can only imagine the stress and the kind of information coming to him and the time that he has available to validate before making a decision. So yun ang assessment nila eh. Yun ang dumating eh. So it will be subject to an investigation. Malaman kung kung may breakdown man ng communication, kung may breakdown man ng information, or kung may mga deliberate attempt para i-mislead ang response ng Sergeant at Arms and i-mislead din ang iba pang mga government agencies para hindi ma-accomplish yung mission na i-serve ang warrant. That will be subject to an investigation. Pero assuming na may tangkangan sa sumalakay sa Senado, yung mga sasalaki naman law enforcement agencies din, 'di ba? NBI na meron din namang valid reason kung sakasakali dahil nga sa merong warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. At idagdag ko na rin, partner, GM. Naalala natin noong ini-enforce na rin yung warrant laban kay dating Pangulong Duterte. Diba may lumabas pang ang fake news na may TRO daw na nilabas ang Korte Suprema? So yung may mga ganong sitwasyon, GM, paano yun? Yeah, una, doon muna sa kung sasalakay ang NBI. Kaya nga, precisely the point na ngayon ay dinideny naman ni Director Batibag. Wala naman siyang order na ganun daw. So yan nga, magiging mga points na dapat makita sa isang fact-finding or investigation or kung ano pa mang pagsusuri ng lahat ng mga nangyari na gagawin in the future ng kung ano mang competent body. Kung yan ba ay ombudsman, kung yan ba ay Senate mismo, kung yan ba ay isang independent investigating body. So, yan ang mga points diyan. Pangalawa, yung sa gaya nung nangyari sa case nung March 11, 2025 na lumabas yung mga information na may TRO, may mga ganon. So, kahit ako personally, tinitingnan ko at hinihintay ko na kung may TRO naman talaga, di stand down tayo, sundin natin ang sinasabi ng korte. Pero habang wala, tuloy-tuloy tayo hanggang sa mapalipad ka natin ng aeroplano. O siya, sige po. Siguro, sana ibang topic naman next time na makausap. Hindi natin na follow up kay GM yung Iba takbo naman niya. tanongin natin. Ilan na po nalilinis ninyo sa Metro Manila? Marami na tayong nahuli sa NCAP Next week, ilalabas na namin sa aming press release. Oo nga, marami na. Ano bang... No contact apprehension ng mga nagtatapon ng basura, nagtatapon ng mga upos ng sigarilyo. Yan, pinaghuhulin natin ngayon yan through camera monitoring. Ayan. Sana mas mapag-usapan natin yan sa mga darating na araw. Maraming salamat po, GM. Yes, sir. Maraming salamat din sa pagkakataon ito. Kaya bigyan nila ako ng pagkakataon, 5 seconds. Mga kababayan, laging tandaan, nandito ang MMDA. Pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Ayan, ipa-MMDA na yan. Ay, maganda yan, ha? Maraming salamat po, GM. Dapat, dagdagan nyo, itori mo na yan. Oo. MMDA, sir, MMDA. Wala MMDA. MMDA na yan. Ano mga isipin ng mga yan. Malapit-lapit na rin naman. Jem, maraming salamat ha. Thank you. Salamat din, sir. Ayan po si retired Police General Nicolas Torre III at kasalukuyan pong General Manager ng MMDA. Paano? Magbabalik ang ATM. Anong take mo? Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ngayon, Kuyang, ipasok na natin agad ito dahil mukhang mahaba-haba itong talakayan natin dito. Makakasama po natin via Zoom ang co-author po ng 1987 Constitution at isa pong law professor, si Attorney Rene Sarmiento. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Zandro and Willie. Magandang hapon take po. mo? Ay, attorney, unahan ko na si Kuyang Willie. Dahil po napakagulo ng sitwasyon. Parang napakaandaming nangyayari in a span of 1 week.
Ito po ba yung palitan ng liderato sa Senado, yung pag-usad ng impeachment, yung pagpapaaresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa, yung pananaw natin doon sa pagiging chief architect ng foreign relations ng bansa na inaatas ng konstitusyon sa Pangulong Bongbong Marcos o kung sino mang nakaupong Pangulo, ito po ba yung mga ganitong dynamics, na-foresee po ba ito ng konstitusyon, ng 1987 Constitution? Sandro, ito pong sitwasyon na ito ay mukhang hindi namin naisip ang sitwasyon na ito, no? Because past history, smooth naman po ang proseso po pag may mga impeachment po, no? Although before wala namang na-convict, pero in the past, mga dating Pangulo o dapat impeachable official, wala namang ganitong sitwasyon. I think it was beyond the imagination ng mga framers at the time. So, para po bang medyo matitino pa yung ilang mga opisyal ng mga panahon na yon, Attorney? Sabihin natin, very unusual po ito, no? Hindi yung usual circumstance na nangyari noong unang taon. As a matter of fact, na ako ay bata, Sandro, ako ay pumupunta po sa Senado, nanonood po ako. Nakikita ko po sina Rojas, sina Jokno, si Aquino, Tanyada. Mukhang wala namang problema po Smooth naman po At ito yung kumbaga naiisip ng mga commissioners at that time when we were framing the Constitution that the senators will be, serious in their lawmaking responsibilities. Nabanggit niyo po yan na nung bata kayo personal kayo nagpupunta sa Senado, no? Para Opo. At that time, all Congress po yun, Sandro. Diyan po sa malapit po sa Intramuros. So, Attorney, nung mga panahon na yon, para bang nakaka-proud na ma-witness mo yung ginagawa ng ating mga mambabatas? Ano ngayon ang po pwede maging saloobin nung mga kasing edad nyo rin ng mga panahon na yon sa panahon ngayon na nakikita ganito ang nakikitang eksena sa atin sa Senado? Sabihin natin, Sandro, ako po ay disappointed sa mga nangyayari po, no? Dahil po ako po ay bata, nanonood. Ako po ay college student. Ako ay hangang-hanga sa mga senador. At ako po ay nangarap din na balang araw I'll be part of a lawmaking process. So, ibang-iba po yung Senado noon sa Senado ngayon. Kaya ako po ay nangangarap na sana po bumalik po yung dating Senado. Kasi ibig po ng Senado, Sandro, ibig sabihin ng Senado, Senex. Okay. Latin word Senex, ibig sabihin, wise men, assembly of wise men. May wise din naman ho ngayon Di ho ba? Si Willie po ito, by the way. Willie. Hindi ko alam kung saan ko sisimulan yung tanong ko kasi ang dami kagad na, ang daming umusbong na tanong sa ulo ko. Hindi kasi yung binabagit niya Attorney Rene, hindi mo masisisi kung bakit nung iakdayang constitution hindi nakasama itong ganitong klase na sitwasyon kasi ang isa for sure sa pinagbatayan yung mga opisyal ng mga panahon na yon nasa katinuan pa ho ng pag-iisip, ganun ba? Hindi kasi Attorney Sarmiento, idagdag ko lang din diyan Opo. Kasi po yung punto na may isang senador na magrereklamo kasi nasigawan siya doon sa plenaryo habang nakikipagdebate. Correct. Yan po ay again, yan po ay hindi naisip ng ating mga framers kasi at that time sa lumang kongreso wala namang ganun po no? Sila po ay seryoso and very kumbaga responsible sa lawmaking, etc. So kakaiba po ang ating mga senador ngayon. With that said, Attorney Sarmiento, hindi po ba nakakakaba rin na nasa kanilang kamay din yung paglilitis, pag-uusig ng isang impeachment ng pangalawang Pangulo at yung posibleng pagharang din po doon sa arrest warrant ni Senador Bato de la Rosa na bahagi din siya ng mismong institusyon? Well, nakakabahala po ang mga nangyayari po sa ngayon, Sandro and Willie, lalong-lalo na may isang senador na hanggang ngayon hinahanap po ng ating mga otoridad despite of warrant of arrest. So a fugitive from justice according to the Supreme Court, no? So
iba talaga ang Senado ngayon. So sana po ang ating panalangin ay manumbalik po yung dating Senado na seryoso. Ang sigawan po ay huwag personal. At kung may pananagutan ka, may warrant of arrest, you have to honor and serve as an example, no, sa mga kababayan po natin. Yung word na nakakabahala, Attorney Rene, Opo. even kasi yung samahan ng mga nagninegosyo, Philippine Chambers of Commerce, nag-express na sila ng kanilang sentiments sa nangyayari ngayon. Bakit daw hindi na napag-uusapan yung problema natin ngayon sa tumataas ang dollar? Patuloy yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yung ating inflation all-time high, di ba? Yung ganitong klase ho ng sentiments, hindi lang ho nung mga kababayan natin na basta na lang nanonood, kundi even yung mga naging bahagi na rin dapat sana natin, especially pagdating sa ating kabuhayan. Yan po ay, again, nakakabahala po dahil ating mga negosyante, captains of the industry, ay magano'ng sentimiento, dapat po yung lawmaking and impeachment proceeding ihiwalay. Yes. Yung araw na dapat i-devote sa impeachment, i-devote sa lawmaking, discussing all these issues regarding business, economy, ay pag-usapan din. Yes. Huwag lahat nakatuon po sa impeachment proceedings. Parang ganun nga yung kanilang sentimento eh. Okay lang sa kanila kung impeachment, may mga dapat na managot. Pero dapat hindi naiiwan yung tungkulin sa sambayanan, sa kabuuan. At sa kabila nitong mga kabalintunaan na ito, Attorney Sarmiento, yung irony of things, imaginein mo, merong impeachment process ngayon, pero yung isa doon sa mga senator judges, ay may kinakaharap din na issue sa International Criminal Court. How do we make sense of everything? May glimmer of hope pa ba? Ako po ay, Sandro at Willie, ako po ay hindi nawawalan ng pag-asa, no? May pag-asa ang Pilipino. So ang kailangan lang po natin ay una ay magmasid, makialam, involve ourselves, at talagang hindi ibaliwala ang mga nangyaring ito. And sa tingin ko naman they will be sensitive. Pag taong bayan nagsalita, sila po ay makikinig. Lalong-lalo kung ano ang take mo, no? Napag-uusapan po ito. At marami nakikinig. Sa tingin po, may puwang pa rin, may espasyo sa puso ng mga ating mga senador na makinig at bigyan ng pansin ng ating mga problemang kinakaharap. Alright, sige po. Siguro we'll leave it at that. Oh. Sana po sa susunod na pag-uusap din natin, medyo... At least, merong high spirit pa rin ng marami. At may sa giya. Nangyayari, di ba? May giya na nanggaling kay Attorney Sarmiento. Yan. Maraming salamat po. Attorney, Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sandro and Willie. High spirits po tayo. Yan. High spirits tayo. Ayan po si Attorney Rene Sarmiento, isa po sa mga co-author ng 1987 Constitution at isa pong law professor. Yan, sabi nga ni dating Pangulong Fidel Ramos well, first of all, mabuhay. Kaya natin to. Meron din ako entry. Tulad din ng sabi ni dating senador at dating DOH secretary. Let's do it. Bye! Bye-bye! Happy weekend! ATM. Anong take mo sa DZMM?